Parang ngayon lang ata may nangyari na nakatakas na buhay. Maximum po ito ha. Kaya unang-una pa lang, sabi ko nung napanood ko to, ganun din ang nasa isip ko. Nakatakas sa maximum. Doon pa lang sa nakatakas sa maximum, napaka-imposible na o napaka-inutil nila. Paano mo makakatakas sa maximum? Anong kalukuhan yan nangyayari? Ultimo yung iba sinasabi po ng mga security dyan, malabo po makatakas sa maximum. Paano ka makakatakas sa maximum? Tapos ngayon buhay. Tapos nahuli agad after 1 month. May himala sa Bucor. Ano kaya to si Katapang at saka si Angelina, Diyos? Diyos-Diyosan? Pambihira, oh. May nagbimilagro dyan sa Bucor. Please lang, wag nyo namang gawing tanga talaga ang bansang Pilipinas. Ginagawa nyong bansang Pilipinas. Ginagawa nyong tanga. Wala namang pusa ng ganyanan. Nandito nga tayo sa Angono Police Station at nandito na nga, buhay na buhay. Yung nawawalang missing PDL ng... Buhay na buhay. Napaka-unusual eh. Sa anong klase meron kayong security sa maximum? Bakit nyo pa tinawag na maximum yan at nakatakas? Alam mo, yung nakatakas tas biglang nahuli na, wala pong pinagkaiba nung nagkakahamunan ng drug test sa mga presidente. Kinabukasan, may balita na si Marcos nagpa-drug test na sa St. Luke's. Ito, nai-imagine ko talaga dito na i-compare ko. Usapan lang, biglang labas na sa balita, nahuli. Ito si Marcos, pinag-uusapan, may drug test na. Ang galing, no? Parang bigla-bigla na lang may mga ganun. May himala talaga dito sa gobyerno. Ay, nako. Bucor na si Michael Angelo Cataroha. Naaresto siya 4:15 ng hapon at dinala siya rito para sa medical. At yung si Cataroha yung pinagtalunan dati ng Kongreso at Senado at sinabing nawawala at nasa septic tank. Mamaya, eksklusibo akong babalik para interviewin natin, ipakita natin yung interview ng nanay at mismong itong si Michael Cataroha na inaabangan natin ngayon. Julius Sherry. Maraming salamat, Gary De Leon. Kaugnay ng pag-aresto sa tumakas na bilibid inmate na si Michael Cataroha, live mula sa Angono, Rizal, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon, exclusive. Gary, anong latest dyan? Nag-mugshot at nag-fingerprinting na nga si Cataroha at kanina ay nakita na nga natin. Saglit. Maganda tong komentaryo ni Ay, hindi ko nawala. Ito. Bright Naria, sabi niya. Alam na dis, kaya dapat patawag sa Congress yung aso. Hindi, ako seriously Seriously, dapat patawag talaga yung aso sa Congress. Alam mo kung bakit? Yung aso po hindi magsisinungaling. Yung mga tao pa nga mga sinuknukan ng sinungaling eh. Alam mo minsan, ang animal ay mas mukhang tao at yung mga tao mas mukhang animal. Totoo yan. Halimbawa, yung aso, paimbestigahan sa Congress. Yung sinasabi nila na pagka inamo yung baro, ngayon na ginamit nilang term inamo yung baro, dederecho. Pagawa nyo dun sa aso. Tingnan natin kung maulit nila sa Congress. Yung aso, hindi niya ipepeke. Kung kaya niya yung magagawa niya. Kung totoo, yung initial statement ni Boying, ni Katapang, at ni Angelina, yung triangle opens dyan sa Bucor, kung totoo sinasabi nila, mauulit ng aso. Tama, dapat ipatawag yung aso na yan. Nang magkaalaman sino sinungaling. Yung animal o yung tao. Sino bang mas animal? Yung tao o yung animal? Magkaalaman kung sino sinungaling. Kasi yung tao, pag in-interview mo, nagsinungaling pa eh. No, di ba yung aso hindi nagsisinungaling? Dapat patawag na rin yung aso. Mas palagay ko, mas may pakinabang ipatawag yung aso kaysa yung iba dyan. Speaking of dun sa aso, kaya una pa lang, sabi ko sa inyo, nadududa na ako. Yung biglang buwelta ni Boying na na-fake news siya, sabi ko, anong meron? Meron to eh. May something to. Hindi yan basta-basta. Kaya nga, ang bilis ng karma eh. Siya at tinanong nga natin pero naging matipid ang kanyang mga sagot kung paano nga siya nakatakas sa Bucor. Sa litratong ito, makikitang hawak ng mga otoridad ang nakatopless pang si Cataroha habang pinoposasan. Ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan yung kay Marcos. Meron ng balita, meron ng drug test sa St. Luke's. Diba? Tingnan nyo po, ano ang statement ni Angelina? Dumiretso yung aso sa septic tank. Ano statement ni Katapang? May natagpo ang mga buto-buto doon. Anong statement ni Boying? Headless, chap-chap, biglang bumelta, biglang na fake news. Kasi siguro naisip nila, pagka na chap-chap to, dapat mag-resign si Katapang. Diba? Pero gusto nilang ipin doon sa septic tank para maituro si Bantag. Kaya lang naisip-isip siguro nila, teka muna, delikado yan. Bobelta sa atin yan. Kasi po, umugong, nawawala. Nataranta sila, nag-isip ng palusot, yung palusot nila, na-realize nila, mali. Ano yun na fake news si Boying?
Hindi man lang siya nagalit kila Katapang or kung kanino man nag-fake news. Sino man na nag-fake news sa kanya. Wala silang sinasabi. Yasi Tansyoko, maraming salamat po sa kusang loob ha. May isipin nyo yun? Doon pa lang duda-duda na eh. Sabi ko noon, una pa lang may naaamoy na ako. At maraming aabangan dito. O eto na, nakatakas. Kuha yan kaninang hapon lang. Nakapanayam ko kanina ang nanay ni Kataroha na inakusahan noon na nagtatago sa kanyang anak. Bagamat itinanggi niya yan, pakinggan natin ang kanyang pahayag. Ano siya? Kailan mo nalaman nandyan nasa tabi-tabi niyo? Wala po akong alam. Wala talaga akong idea. Kita mo, no? Ewan ko, there is something doon sa reaction ng nanay. Kung alam mo talagang nawawala yung anak mo tapos na baka feeling mo ikaw ang pinakamasaya na magulang sa buong mundo. Yung akala mo na-chop-chop na tapos biglang nahuli. Ayoko pong magbintang ha. Pero there is something, parang, alam mo yung nanonood kayo ng telenovela ng Korean, parang hindi sabay yung dubbing dun sa aktor o sa actress. Ito parang nakita yung anak mo, parang hindi tugma dun sa reaction ng nanay. Medyo kakaiba, medyo lang ha. I mean, again, hindi ko pinasasama yung nanay. Para sa akin, medyo iba, hindi po pantay yung reaction doon sa pagkakakuha. Di ba? Ikaw, sa mga nanonood ng nanay, yung pinasok na sa isip mo sa balita nila SOJ na na-fake ay na-chop-chop, na beheaded pa, pinugutan ng ulo. Tapos biglang natagpuan. Anong reaction ng nanay? Kasi, pilit ko siyang ginuuan na wala naman. Bigla na lang daw po siya pumunta sa bahay ng pamangkin ko. Sa tulong naman ng intel ng Angono Police, ay agad natukoy ang bahay na pinagtataguan ni Kataroha. Dito na siya nadakip at dinala sa police station para sa verification at coordination ng PNP sa Bucor. Eto ngayon, medyo talagang kaduda-duda na nakatakas ito. I mean, if you are a normal person, hindi mo talaga maiisip, maximum nakatakas. Jolans Aku, maraming salamat po. Meron tayong bagong member. Pasalamatan natin, Jolans Aku. Salamat po ah. Una at eksklusibong ibinilita noon ng News 5 ang pagkawala ni Kataroha sa Bilibid. Nakakulong siya roon dahil sa mga kasong anti-fencing at karnaping. Ayan, nakatakas. Una, kaduda-duda, maximum nakatakas. Tapos, buhay. Hindi natin masisisi yung taong bayan kung iisipin, lintik pinatakas to. Hindi, di ba? I mean, can we blame them? Ang dami pong nagsasabi. Maximum yan, hindi ka makakatakas dyan. Napaka-imposibleng makatakas dyan. Hello? Anong kadramahan yan? Saan ginamit ito? Bakit nakatakas? Tandaan po natin, nabanggit po yan sa hearing. Mataas po ang posisyon nito. Yun nga eh. Ang pangalawang tanong, siya kaya ito? Pero kung siya nga ito, anong pinatrabaho dito? Kasi hindi naman inutil yung mga gwardya. Doon na basta ka lang makatatakas doon sa maximum. Kaya yan na dapat imbestigahan. Alam mo, wag na nilang patawag si Katapang. Nakakagulo lang eh. Tsaka si Angelina. Ang ipatawag nila tong preso. Matataranta ito pag naitanong. Paharap nyo kay Akop tong preso. Kay Abante, kay Dan Fernandez. Wag kay Bato ha, Sos Mariosep. Baka sabihin, tama yan. Nangyayari yan nung panahon ko. Maraming nakakatakas sa maximum. Baka ganun pa sabihin ni Bato, nakakasira lang eh. Instead na kinwestiyon yung mali, kinampihan yung mali. Again, para maglinis ng kamay. O, pakilang. Sana maimbestigahan to, wag na isama si Bato, ha? Please lang po. Sa Kongreso na lang ito. Si Tolentino naman okay eh. Kahit naman si Robin okay, sinabi niya, posibleng makatakas yan. Tapos ngayon, nakatakas buhay. Dapat imbestigahan talaga ito. Ano trinabaho nito sa loob, sa labas? Anong purpose nito sa labas? Paano nakalusot yan? Sino nagpalusot dyan? Napaka-imposible yan. Baka si Sino yun? Si Tom Cruise. Mission Impossible ang ginawa niya itong mama na ito. July 15 siya nawala at huling nakita na naghahaponan sa dormitoryo nila. Ang unang sabi ng Bucor noon, baka napagtripan at itinumba na ng ibang inmate si Kataroha. Hanggang sa may na-discovering buto ng septic tank ng maximum security compound. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, kay Kataroha ang buto. Pero kalaunan ay binawi ito ng kalihim at inaming na fake news siya. Lumabas din na buto lang pala ng manok ang nakita sa septic tank. Kita mo, hindi ba katawa-tawa yan? Kinalkal nyo yung septic tank. Kinalkal nyo lagayan ng tae. Tapos manok lang pala. Muntik na si Bantag doon. May attempt po na ibalik dito kay Bantag yan. Kasi tingnan nyo yung tono ha. Ang inahanap si Kataroha. Ang bukang bibig ni Katapang at ni Angelina, maraming nahukay. Maraming kalansay. Maraming buto. Tapos biglang isang buto lang pala chicken. Binabanggit na nila na tapunan na ng patay yan. Ano mo ibig sabihin nun? Mind conditioning. Una pa lang. Yan ang litanya nila. Dati nang ginagawa yan, tapunan
na yan, ganito, ganire, ganyan, ganyan. Tapos maraming septic tank dyan, marami silang hahanapin. Piniprepare na po kayo. Piniprepare na po yung mga viewers just in case tumuloy, tuturo yan kay Bantag. Ganun na po ang tono nila. Again, hindi tayo nagbibintang ha. Pero ultimo si Busita, napo na yan. Bantag kayo ng bantag. Buti na lang. Naisip nila, buwelta sa kanila, hindi kay Bantag papatak sa atin. Buwelta sila, fake news. Chicken lang pala. Hindi ba katawa-tawa yun? Katawa-tawa yung para kay SOJ. Pero wala man lang siyang pinagalitan, wala man siyang nagalit, wala siyang explanation. Basta yun na. Tapos ito na balita. Parang drug test ni Marcos. Basta na lang bigla may lumabas sa St. Luke's, ayos na. Confirm. Ang galing. Ano ang ginawa nito sa labas? Ano pinatrabaho? Again, di tayo nagbibintang nagtatanong lang, ha? Kasi mas paniwala yung sinasabi na imposible. Ika nga ni Robin, imposible ka makatakas dyan sa maximum. Kaya lumutang ang posibilidad na hindi patay at tumakas lang ng kulungan si Kataroa hanggang sa nadakip na nga siya kanina. Julius, nangyari nga kanina ay dadalhin siya sa provincial police station at ang gagawin naman ay doon siya susundin ng Bucor. Hanggang sa ngayon kasi walang representative na dumating mula sa kampo ng Bucor. Kanina tinanong natin sa Bucor paano nga nahuli si Kataroa. Ang sabi nga nila ay coordination ito ni Angie Bautista. Yung Pambira, ang galing. Angie, believe na ako sa iyo. Galing neto si Angie. Oy! Kung wala pang jowa yun, jowain nyo nga yun. Ang galing! Alam niya kung asan? Paano nahuli si Kataroha? Dahil sa coordination ni Angie. Ewan ko lang kung ano to. Ewan ko lang. Paano nangyari yan? Alam agad ni Angie. Di ba halos mataranta sila? Hindi nila malaman kung saan hahanapin sa septic tank, etc., etc., etc. Parang napaka-clueless nila. Tapos sa isang iglap, alam ni Angie. Oh, di bida si Angie. Balik si Angie. Gawing DG. DG, Angie. Hindi, ako naman kasi I look at the pattern sa mga tao. Tinitingnan ko yan. Di ba nakasubaybay naman tayo dyan? Mataranta sila dyan. Hindi nila alam kung saan anong gagawin. Paliwanag. Napunta nga tayo sa tae, kung saan-saan. Sa aso, sa truck ng basura. Tapos ang ending, alam naman pala ni Angie. Nahuli na? Oo, ayun. Ang bilis, no? Ang bilis. Well, anyway, eto lang po sa akin. Calling. Paki-imbestiga. Muli sa Congress. Wag na po sa Senado. Baka ipagtanggol pa ni Bato na normal nangyayari sa Bucor na may nakakatakas sa maximum. Baka ganun eh. Although sinabi niya, imposible yan. Ha? Kahit si Bato, sinabi niya yan. Nadinig ko yan. Mapanood natin yung live na yun eh. Ha? Hindi po chap-chap yung napanood ko. Live po. Dapat imbestigahan to. Eto mismo ipatawag. Dito natin malalaman ang tikas ng Kongreso. Tingnan natin kung madadaan sa politika. Kasi dapat talaga imbestigahan yung pagkalabas nito. We need to push this. Imbestigahan tong si Kataroha. And I'm sure darating ang time maraming lalabas ulit na mga litrato, videos at pictures. Again, let's pressure them. Imbestigahan to sa sa Kongreso. Wag sa Senado pala, sorry. Hindi pwede sa Senado, wag lang si Bato. Sa Kongreso. Magkakaalaman dito. Saan nahuli? Ano ginawa? Saan nagtago? And I'm sure may ilalabas dito mga pictures. So sana. Jose Luba sabi niya, yung body language ni Kataroha masyadong kalmado ang dating sa paghuli. Kaya nga eh. May something. Meron pong something to. Parang sinabi mo na bukas hindi naaaraw. Ganun ka-imposible po na may nakakatakas sa maximum. Tapos ganyan. Ang nakakatakot dito, baka mamaya biglang patay to si Kataroha. Kasi I'm sure may tumutulak na dyan na ipaimbestigahan sa Kongreso. At kung may involved na mga tao dyan, alam nila, pag ang isang tao hindi nagsasabi ng katotohanan, malilito yan. Lalo't yung mga klase nila Akop, nila Abante, ang magtatanong, sila Busita, si Erwin Tulfo, yung mga kongresong yan, congressman na yan, yari ito. Kaya lang baka unahan. Again, ha? Sinabi ko po yan dito. Baka mamaya may mangyari, at least ipi-play natin ang ipi-play ito. Nakita natin, kaduda-duda na kung may nangyari dyan kay Kataroha. May inaawat na impormasyon. Again, ha? Nangyari po yan. Ganyan po ang ibinintang kay Bantag. Biglang nayari yung siya sana ang Again, isa po ito na sitwasyon na muntik na si DG Bantag dito. Muntik siya rito. Pero nakita mo, papunta na ron na eh. Kaya
nakakaasar na pag ikaw ay napagkaisahan ng administrasyon, tapos ka. Medyo nakalusot lang dito si DJ Bantag kasi bumelta sila. Pero kung tinuluyan yon, yari, napagbintangan na naman. Isipin mo, buhay pala yung Kataroha, tapos kung ano-anong kinalkal dun sa tapos bintang kay Bantag. Tingnan mo yung implication buhay. Kung natuloy yun, pinanindigan nila. Buhay si Kataroha, iniimbestigahan si Bantag. Nabintang sa kanya yung mga nangyari sa septic tank. Same scenario ng kay Percy Lapid, sa kanya pinatak. Kay Digamo, sa kanya, kay Tebes pinatak. Tapos si Angie na naman ang nakakita. Alam naman natin di ba? Ginisa yan. Marami siyang mali-maling sagot sa Kongreso. Ewan ko, pasensya na po pero dapat ang Kongreso, time out muna kayo dyan sa budget nyo. Isingit nyo po ito. Please lang. Alam ko yan ang ngayon Yan ang pinag-uusapan ngayon, budget. Isingit nyo po ito.